Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sa dinami-dami po ng kinaharap po ni Kisno, isa po ito sa mga sa mga dagok na kakaharapin niya nga no. Ito nga po yung complaint laban sa kanya sa ethics. Kasi alam natin mga kababayan no, na itong mga senador, hindi sila pwedeng impeach. Wala pa kasi impeachment yung senador eh. Pero pwede po silang tanggalin sa pamamagitan po ng pag-file sa kanila ng kaso sa ethics. Okay. So, ito yung kaso yung sa ethics pag-usapan natin to, no? Okay. So, ito, nakuha ko to from Manila Times ko ito nakuha to, oh. Sabi dito, Escudero faces ethics complaint over 30 million campaign donation from contractor. Okay. So ngayon ang posibleng hindi posible. Ang kaso ni Kiss sa ethics, yung 30 million pesos na tinanggap niya nung campaign. Okay. So ngayon baka sabihin na naman diyan ng mga DDS, ito kayo, di ba si BBM, di ba si Bangag, di ba meron din siyang natanggap na donation nung 2022? Ang alam ko meron. 'Di ba? Tapos nakalagay pa yun sa sose. Pero ibang level pala yung kay Cheese. Iba. Iba po yung ginawa ni Cheese sa ginawa po ni PBBM. So ito yung pag-usapan ngayon natin. So, ang sabi dito sa balita, basahin natin to, no? Kaya an ethics complaint has been filed against Senator Francisco Escudero for conduct unbecoming a member of the Senate when he allegedly accepted a 30 million campaign donation from the controlling owner of a construction company that later secured billions of pesos in public works contracts, many of them in Escudero's political stronghold. So ito yon. Ito yung isa sa mga problema ni Cheese. Kasi po, nung tumanggap ng pera si Cheese sa donation dito sa contractor po na to, anong contractor to? Ano contractor to? Nakalimutan ko na. Nakalagay yan dito eh. O basta yung contractor na yan. After niya makakuha po ng donation dyan sa contractor po na yan, nakakuha din po ng malaking secured billion of pesos in public works contracts. So nakakuha ng bilyong piso na kontrata sa gobyerno yung Centerways. O tama. Itong Centerways. So ayun ang pagkakaiba. Diba kasi ang lumalabas dito no, si PBBM, si Presidente, tumanggap ng donation from the contractor, ginamit niya sa campaign. Pagkatapos wala na tayong balita. Pero itong si Cheese Escudero mga kababayan, tumanggap ng pera sa contractor, pagkatapos nun, nakakuha ng billion of pesos si contractor ng kontrata sa gobyerno. Okay. At hindi lang yan, meron pa yan, may malupit pa dito. Hindi lang yan. Sabi pa dito, the complaint lodged by lawyer Eldridge Marvin Aceron before the Senate Committee on Ethics and Privileges Centers on the 2022 election, donation from Lawrence Lobiano, President and 99.33, di ba? Percent owner of Centerways. So grabe, no? Si Lobiano pala mga kababayan, ang pagmamay-ari niya pala dun sa Centerways, 99.33%. No, di ba? Siya na may-ari nun lahat. According to Aceron, Lobiano labeled the contribution as personal. But ito malupit eh. Dito po sumabit si Cheese. At syempre, may ebidensya dito. May ebidensya. Ito according to Aceron, yung nag-file nga ng kaso kay Cheese, Lobiano labeled contribution as personal but financial records of his company suggested otherwise, pointing to what the complaint described as a troubling overlap between corporate funds and political financing. So nakakuha ng financial statement itong si Aceron, no? Na yung pera pala na binigay ni Lobiano kay Cheese Escudero hindi personal, kundi pera pala talaga ng Centerways.
Sabit si Cheese talaga dito. Di ba? Kasi ang lusot kasi nila dito, no? Ito yung palusot ni Cheese eh. Na, at saka nung ano ni Lubiano, yung binigay kong 30 million kay Cheese, personal kong pera yun. Ganun yung palusot nila. Yun nga lang, nakakuha itong si Aceron, yung nag-file nga ng kaso kay Cheese, nakakuha siya ng ebidensya na hindi totoo yun. Na yung pera talaga is galing sa Centerways. Diba? So, magkaiba yun. Ayun na pakakaiba. No, kung sa PBB, kasi mga kababayan, no, kung tumanggap ng pera nung eleksyon, nung campaign, sa mga contractor, at ginamit ito sa mga kampanya, at wala namang nakuhang benepisyo yung nagbigay ng pera o yung contractor, wala yun. Walang ano yun. Walang sabit doon. Especially kung personal, problema nga dito kay Kiss nga po mga kababayan, hindi po personal yung pera po ng kumpanya talaga yung ginamit. So, continue pa natin, sabi pa dito. So, public records show that before the donation, Centerways was awarded only 12 government contracts worth 720 million in 2021. From 2022 to 2025, after Lubiano contribution, the firm won 90 contracts worth about 15 billion. So, ito po yung tinalon. No? Ito po yung tinalon dito. Ang laki po nung tinalon nung kinita ng Centerways. No, parang tinatagalog ko na nga lang. So, nung bago mag-eleksyon, ang nakuha lang pala ng Centerways is 720 million na kontrata sa gobyerno. Pero nung nagbigay nga po siya ng 30 million kay Cheese as donation at nanalo si Cheese bilang senador at naging Senate President pa, nakakuha po ng 19 na kontrata worth 15 billion na. Tingnan niyo tinaas from 720 million naging 15 billion na po. Lumobo. Largely clustered in the Department of Public Works and Highways, 1st and 2nd District Engineering Offices of Sorsogon, where Escudero has served as governor from 2019 to 2022. The complaint highlights a 35 million hole in Centerways equity accounts uncovered in the forensic review of its audited financial statement. Patay ka dito. So ngayon mga kababayan, nakakuha ng ebidensya from the financial statement na nawalan po ng 35 million yung kumpanya mismo. Diba? So, yan. So, Aceron noted that the company fiscal year 2022 was reported in the contradictory version. One showed beginning retained earnings of 315 million, while the later findings retroactively reduced to 280 million at 35 million drop with no explanation. Okay. So, ang galing, no? So, nakakuha sila ng ebidensya na ito kasi ito, nakuha nyo ba yung pinupoint natin dito? So, ang lumalabas kasi dito mga kababayan, no? Bago po mag-election, merong pera yung Centerways ng magkano? 315 million. Bago mag-election noong 2022. Yung financial statement po ng Centerways, meron siyang 335 million. Okay. Tapos, after ng election, may nawawala na pong 35 million. Naging 280 million na lang po ito na walang explanation. Yun nga lang mga kababayan na nangyari dito, sumakto po ito dun po sa 30 million na binigay po ni Lubiano kay Cheese. So, lumalabas mga kababayan, no, malaki po yung tsansa na yung pera, hindi po personal na pera ni Lubiano. Pera po ito ng Centerways. So, ayan po yung ayan po yung investigahan ngayon dito. At ngayon, syempre, ang pinakamalaking tanong dito, papatulan kaya ito ni JB. Kasi nga po si JB Ercito nga po yung may hawak ng Ethics Committee. Kaya ba ni JB Ercito na i-guilty
no, na gawing guilty kung may ebidensyang malakas si Chis Escudero. At syempre ang mangyayari dito, tanggal po siya bilang senador. And by the way, mga kababayan na malupit dito, no, ito hulog ng langit to sa akin eh. Nakakuha tayo ng verified ethics complaint. Maraming salamat sa nagbigay Ito yun. So actually, totoo to. Hindi to peke kasi merong may puncher may butas ng puncher. Tatanggapin kagad di ba to? Yan, totoo yan, ayan May butas ng puncher yan. Oo. So, ito yun eh. Saan na ba yun? Wait. Yan. So, before the Senate Committee on Ethics and Privileged Public of the Philippines, no? So, Eldridge Marvin Aceron, ito nga yun. So, ito yung mga nakalagay dito. Ito yung complaint eh. So, ito na nga yun. In or about 2022, responded accepted 30 million campaign donation from Lawrence Lubiano. Ito na binasa ko nga kanina. So, a government contractor from 2021 2025 secured multiple public flood control contracts worth several billion of pesos. So ngayon, syempre, may mga annex siya dito na nilagay eh. Ibig sabihin nun, may mga ebidensya. Marami ito, mahaba ito. Ilang 21 page ito eh. So, the year-on-year pattern of contract awards confirm this concentration in 2021 before the 30 million donation center we secured only 12 contracts worth 720 million. So, ito na yung sinabi ko kanina. Sinabi na rin ng balita, no? Na 720 million lang dati, pero nung nanalo po si Cheese at nung nakapag-donation ng 30 million dun po kay Cheese, nakakuha na po ng, magkano na, no? Laki na. 15 billion. 15 billion pesos. So, 91% no. In addition, the Centerville Construction records show that Mr. Lubiano also owns 91% of Metro Healthcare. So, may iba pa palang kumpanya ito, no? Oo. Okay. So, talagang scroll lang natin to. So, ito yung sinasabi ko mga kababayan, ito. Ito yung sinasabi kong ebidensya. Kasi, may mga annex no? Annex A, Annex B, Annex C, Annex C, Annex D. So, may mga ebidensya po dito sa mga claims nga po. No? So, grabe, no? Grabe. Oh. Civilian si BBM nung tumanggap ng donation. Bukod nga dyan sa civilian si BBM nung tumanggap ng donation, magkaiba po sila ni Cheese. No, kasi ito may ebidensya to eh. May mga annex kasi to eh. So, nangyari dito, ito, siguro naman nabanggit ko na kanina pero explain natin ng maayos, no? Para mas maganda. Yung pagkakaiba nga po. Ngayon po kasi, ang alam lang po natin sa ngayon, nung tumanggap ng pera si PBBM noong eleksyon noong 2022, ginamit ni PBBM yung pera sa kampanya. Tapos wala na tayong balita kung ano nangyari dun sa contractor. Di ba? Sa ngayon wala pa. No? Kung meron, babalitaan ko po kayo. Pero ang problema po kasi kay Kiss mga ka-streetwise, no? Ang sabi kasi ni Lubiano, 30 million po yung binigay niya kay Cheese. Personal na pera. Pero base po dito sa complaint mga kababayan, yung pera po na 30 million, hindi po ito galing kay Lubiano. Galing mismo sa kumpanya. So yun mga kababayan, paglabag na po kaagad yun sa Omnibus Election Code. Maling-mali po talaga yun kasi tumanggap ka ng pera galing mismo sa kumpanya. May ebidensya dito si Aceron, no, na may nawawalang pera yung Centerways na ng 35 million. Dito yan. May nawawalang pera yung Centerways na 35 million. Yan eh. Di ba? So doon pa lang sablay na si Cheese. So pangalawa mga kababayan, no, may mga ebidensya din dito si Aceron na pagkatapos nga po makakuha ng donation ni Cheese, nanalo si Cheese bilang
senador, naging Senate President, from 720 million na kontrata na nakuha po ng Centerways, lumobo po ito na 15 billion. So, paano yun? Paano nangyari yun? Di ba? So, ayun po yun. So, ngayon kung malakas ang ebidensya dito at ito po hindi po ito gagawan ng solusyon ni JBRC ito, makakaproblema tayo dito. Yan, sabi nga ni Kuya Jax, pwede siyang makalusot sa hustisya sa hustisya ng ethics, pero galit na po yung mga tao. Nakabantay po ang mga tao dito. Di ba? And by the way, mga kababayan, hindi lang po yan. Hindi lang po yung about sa ethics po yung problema ni Cheese ngayon. May problema din po siya sa COMELEC. Same case din po. Parehas na kaso din po kasi ito nag-ano rin dito, nagsalita po dito si Chairman George Garcia. Ito. Ito, galing tong kay DJ Chacha ko rin to nakuha Ipanoorin natin to. Kamusta ang dialysis mo, Idol Takero? Hindi pa ako nag-start. Hindi pa. Awa ng Diyos, di pa ako nag-start mag-dialysis. Pero may problema yung graph ko. Yung graph ko merong blood clot. So, papa-opera ko siya ulit next week. O, yun. Thanks for asking. So, ito. Orders? Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na Yan, sige. Sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, sa kandidatong si Senator Cheese Escudero. At siyempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang abogado, dadala-dala yung affidavits niya at mga iba pang dokumento. And dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung contractor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwanag. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, kahapon meron pong manifestation si Senator Cheese Escudero. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, gusto namin hingin ang reaksyon nyo dito. Sabi po dito ni Senator Cheese Escudero, many officials, not just a senator, someone higher even, received the same kind of contribution in the 2022 elections. Makita mo, di ba tarantado talaga to si Cheese no? Tarantado talaga to, no? Talaga nanloloko talaga ng tao to sinabi ko na kanina, magkaiba yon. So sabi ni Cheese, mga kababayan, hindi lang naman ako tumanggap ng pera from the contractor May mas mataas pa sa akin. So sino yon? Yung presidente. Pero magkaiba yun. Magkaiba yun. Sabi ko na kanina kapag may ebidensya na kaparehas nga po na nangyari kay PBBM tsaka kay Cheese Escudero na nag-benefit yung nagbigay ng pera, yung contractor, at yung pera galing talaga sa kumpanya, kakaproblema si PBBM dito. Pero sa ngayon wala pa. Wala pa tayong nababalitaan. Pag meron, babalitaan ko po kayo. Pero itong problema kay Cheese gagawa ka ng kalokohan, di ba magtutulungan ng iba? Di ba? Yan ang problema sa iyo Nung yan to, wag na nakakaw na, manluloko pa. Alam niyo, pinakamalaki talagang tanong sa akin, bakit si Haty Evangelista ang daming gamit? Mga luxury na gamit, tapos wala siya sa top 10 wala siya sa top 10 sa mga artista na nagbabayad ng tax. Ayun na pinakamalaking tanong sa akin Di ba? Tingnan mo buti pa si Jeneline Mercado Di ba? Si Jeneline Mercado kasama sa top 10 na nagbabayad ng tax. Mas mukhang mas mayaman at mas maraming pera si Hart. Di ba? Yun ang problema sa Cheese. Bastos ka ayaw nga pala, bukod dyan, may disbarment case pa pala si Cheese. Nga pala. One higher even received the same kind of contribution in the 2022 elections. My question is simple. If what they did was legal and there is nothing wrong with what they did, then shouldn't what I did be legal and right too? But why am I the only one being investigated about this? Reaction niyo? Ayun nga yung problema. Si contractor, lumobo yung kontrata sa gobyerno. At nangyari pa sa Sursogon pa mismo nangyari. Pangalawa, sabi ko nga kanina, sabi rin ng complaint kanina,
Hindi po pera ni Lubiano yung binigay sa'yo, pera ng kumpanya yun. Po dito. Ay, opo, ginagalang po natin ang statement na yun po yan ng ating dating Senate President, si Senator Cheese, at maaaring tama po siya sa isang punto. Pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat Ma'am DJ, Sir Ted, siya po kasi yung contractor niya ay may pag-amin at pagkatapos yun din po siya ay sa isang press conference ay umamin din siya na nakatanggap. Siyempre, ang katanungan na lamang ngayon, pag ay una, kinakailangan muna namin mapakinggan officially yung kanyang panig. Itong linggong ito, maaaring maipadala na po natin yung liham sa kanya. Number 2, bibigyan natin po ng due process kasi siyempre tayo ay nasa investigation stage. Number 3 ay ibabangga natin yung kanilang mga defense, contention as against doon sa mismo eksaktong provision ng batas. So hindi naman po dahil na single out, dahil lang po may pag-amin kasi na public works contractor. Basta pa, inamin nyo pa pala. Kaya pala kayo nauna, inamin nyo pala eh. Yung company nung nagbigay sa kanya, si Mr. Lubiano. Ngayon po, dito po sa mga iba, kino-confirm ko rin po na tayo ay kasama sa investigasyon ang posisyon ng Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman ng District at saka po party list. Kasama na rin po ang Governor at saka Vice Governor. Nung huli nyo akong nakapanayam, Ma'am DJ, kinonfirm ako sa inyo kung ilan yung Senador, ilan yung Gobernador, ilan yung party list, ilan yung Congressman. Dito po sa posisyon ng Presidente at Vice Presidente, aware po kami doon sa nilathala, pinalabas po ng PCIJ. Kung kaya nga lamang po, meron lang po kasing kaibahan yung pangalan ng mga nakalagay doon versus doon sa pangalan na nakalagay po sa SOSE. Halimbawa po, ang nakalagay na pangalan doon sa PCIJ ay DJ Chacha. Pero yung nasa amin po ay Ted DJ ang nakalagay sa amin. So kinakailangan po namin ipa-confirm sa DPWH kung parehas ba yung tao na yon. At the same time, doon naman po sa isang posisyon, sa halip na construction company, ang nakalagay po kasi Ma'am DJ, Sir Ted, ay Realty Corporation. So ang katanungan, yung bang Realty Corporation ay katulad ng isang construction company. Tinatago nung iba kasi. Oo, tinatago. Oo. So maaari involved sa paggagawa ng mga subdivision pero hindi naman pala involved sa public works, sa pamahalaan. Kaya kailangan po namin ng confirmation mula sa DPWH. O yan so malinaw So ngayon mga babayan, no, actually, no, kung makakalusot po si Kiss dyan po sa ethics, dahil nga po si JB yung hawak, well, sana bantayan po natin to. Tayo mismong taong bayan, bantayan natin to. Ang alam ko, sana gawin nilang public yung ano nito, yung hearing nito. Kasi mga kababayan, hindi po kasi biro po ito. 'Di ba? Ito ang ginawa po ni Kiss. Isipin nyo from 720 million na kontrata sa gobyerno, lumabas na 15 billion. Yun pa lang, may ano na tayo papapa-question na tayo 'Di ba? And by the way, no, kung makalusot man si Kiss dito kay JB, sana huwag po siya makalusot sa taong bayan. Bantayan po natin to. And then pangalawa, no, meron pa ditong meron pang COMELEC. No? Tingnan nyo kung hindi siya makalusot sa COMELEC, so, ganun talaga ang buhay. That's politics. Di ba? Kaya yun. So, kayo mga kababayan, so kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa kinaharap nga po ni Kiss ngayon na katakot-takot po na complain. Ang alam ko, meron pa siyang disbarment case. Ang alam ko, meron pa, di ba? Tapos, meron siya ngayong kaso sa ethics. Meron pang COMELEC. Di ba? So, kayo po, no, sa tingin nyo po ba, meron kayang hustisya makakamit natin dito sa mga kaso po na to? Yan, nasa pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, nakakasar dito, no? Wala yan, parang sanay na sanay talaga si Kiss na manggago, no? Sanay na sanay siya manggago. Actually, mga kababayan, kung napansin nyo nga po dun sa speech ni Kiss nung Lunes, di ba? Ginago niya po tayo, Ginago niya po tayo. Kasi po, nung speech niya nga po nung Lunes, namin po ni Kiss, na talagang ayaw niya ng impeachment ni Sara. Hinarangan niya talaga yung impeachment ni Sara. Pero nung dati, hindi naman yan po sinabi ni Kiss. Ang sabi dati ni Kiss, forthwith, di ba, kailangan daw ng recess, kasi daw election period. Yun naman pala, ang totoo pala talaga, hinarangan niya talaga yung impeachment. So, ginago niya tayo. Dapat sa simula pa lang, di ba? Dapat sa simula pa lang, sinabi niya na ayoko ng impeachment. O nga pala, mayroon pa siyang ICI pala, no? May kaso pa, may ano pa pala siya. May investigation pa pala siya sa ICI. Sa ICI, NBI, no? Tsaka ombudsman, no? Sangkatutak pala to, no?
Pero ang kinakatakot ko lang din dito, kapag hindi po naparasahan itong mga hayop na to bago matapos ang termino ni PBBM, at tatanga-tanga ang mga Pilipino, si Sara na ang naging presidente, mababaliwala po yan. Mababaliwala lahat yan. Oh, trust me. Oo. So, so pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. At kung di na makalabusan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay, so thank you mga kababayan. Sa next topic tayo.